Ako si Miguel, 14 na taong gulang, at sa tuwing tag-araw palaging umaasa na makakauwi sa San Rafael, ang tahimik na bayang kinalakan ko. Kasama ko ang pinsan kong si Andrea, isang taon ang tanda sa akin na para bang kapatid na rin ang turing ko. Isang araw, habang naglalaro kami sa ilog na madalas naming pinupuntahan, may kakaibang bagay kaming natuklasan. Ang ilog na iyon ay tila bang karugtong ng aming pagkabata. Malalim ang aming mga alaala roon, mga paghabol sa mga isda, paglalaro sa pampang, at mga lihim na kwento na kami lang ang nakakaalam. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang tunog kaming narinig mula sa ilalim ng tubig. Parang may bumubulong, humihikbi sa ilalim ng mga alon. Ano iyon, Miguel? Tanong ni Andrea. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sino kaya ang nasa ilalim o baka ano ang nasa ilalim? Sagot ko habang pinipilit kong hindi ipakita ang takot. Nagpasiya kaming tingnan ang pinagmulan ng tunog. Dahan-dahan kaming lumubog at sa ilalim ng tubig nakita namin ang isang pinto na yari sa lumang kahoy. Ang pinto ay tila matagal nang hindi nagagalaw, natatakpan ng mga lumot at tila naghihintay na mabuksan. Hindi namin alam kung natatakot ba kami o naiintriga. Andrea, buksan natin, sabi ko na bahagyang nanginginig ang boses. Sigurado ka ba, Miguel? Baka delikado. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Dahan-dahan kong iniangat ang pinto at bumungad ang isang lagusan na tila palikuliko na parang nag-aanyaya sa amin na pumalaot. Pumasok kami sa lagusan, walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo. Ang tunog ng tubig ay parang musika na nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Habang lumalalim kami, unti-unting nabalot ng dilim at ang mga pader ay tila gumagalaw, nag-aalangan sa aming presensya. Miguel, nararamdaman mo ba ito? Bulong ni Andrea. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Oo, parang may nagmamasid sa atin, sagot ko, pilit na pinipigilan ng takot. Hanggang sa marating namin ang dulo ng lagusan, bumungad ang isang liwanag na tila baga-ilaw ng buwan, maliwanag ngunit hindi nakakasakit sa mata. Sa aming harapan ay ang dagat, malawak at kalmado, ngunit may kakaibang aura na nakapaligid. Parang may nagtatagong lihim na hindi namin mawari. Andrea, ang dagat, parang may sinasabi ito. Habang pinagmamasdan namin ang tubig, may isang bagay na lumutang. Isang lumang bote na may nakasuksok na papel sa loob. Sa kabila ng takot at kaba, kinuha namin ito. Sa oras na iyon, naramdaman namin na ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang bote ay may kasamang mensahe na tila galing sa malayo, na naglalaman ng mga salitang hindi namin maunawaan, ngunit alam naming mahalaga. Sa kabila ng takot, naramdaman namin ang pagtawag ng dagat, ang misteryo nito na hindi maipaliwanag. At habang kami nag-uusap, biglang umalo ng malakas ang dagat. Tila may puwersa na nagmumula sa ilalim. Isang puwersa na tila nagpapaalala na hindi kami nag-iisa. Ang lagusan ay hindi simpleng daanan lamang, kundi isang pintuan tungo sa hindi namin inaasahang pakikipagsapalaran. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakita namin ni Lila sa ilog. Nang bumalik kami sa bahay ng aking lola, kinukulit ko na siya kung alam niya ang tungkol sa lumang lagusang iyon. Ngunit tila wala siyang ideya o marahil ay ayaw lang niya kaming makialam. Sa kabila nito, hindi napigilan ni Lila ang pag-usisa. Kailangan nating bumalik doon, Marco, bulong niya sa akin habang nagtatanghalian kami sa kusina. Napatingin ako sa kanya, nag-aalala. Baka delikado, Lila. Paano kung may kung ano doon na hindi natin dapat makita? Tanong ko, ngunit ang pag-aalala ko ay tila walang epekto sa kanya. Nakita ko ang pagkislap ng determinasyon sa kanyang mga mata at alam kong hindi na siya mapipigilan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, nagdesisyon kaming bumalik sa ilog.
Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay tila sumasayaw sa bawat hakbang namin patungo sa lagusan. Nang makarating kami sa Pampang, agad naming tinungo ang lugar kung saan namin unang nakita ang lagusan. Ang tubig ay kalmado at ang araw ay sumisikat sa kalangitan. Tila isang senyales na ito na ang tamang oras para sa aming pagtuklas. Sigurado ka ba dito, Marco? Tanong ni Lila habang dahan-dahang bumababa sa bangka. Tumango ako. Kahit may kaba, ang kuryosidad ko ay mas malakas kaysa sa takot. Naglayag kami patungo sa lagusan, dala ang aming mga flashlight at ilang kagamitan na maaaring magamit sa loob. Habang lumalalim kami sa loob ng lagusan, ramdam ko ang pag-iba ng atmosfera. Ang mga dingding ay tila may mga ukit, mga palatandaan ng sinaunang kabihasnan. Tingnan mo ito, Lila. Sabay tutok ko ng flashlight sa isang bahagi ng dingding na may mga simbolo. Ano kayang ibig sabihin nito? Lumapit si Lila, sinuri ang mga simbolo na tila mga kwento ng mga naunang tao na naglakbay sa lagusan. Parang may kinalaman ito sa dagat, bulong niya, at sa isang bagay na mahalaga. Patuloy kaming naglakbay, ang lagusan ay tila walang katapusan. Hanggang sa narating namin ang isang bahagi kung saan ang tubig ay tila umaagos papunta sa mas malawak na espasyo. Ramdam ko ang excitement ni Lila at kahit ako'y napapaisip kung ano ang maaaring naghihintay sa amin sa dulo nito. Habang lumalapit kami, napansin kong ang agos ng tubig ay mas malakas na. Marco, tingnan mo! Sigaw ni Lila. Sa dulo ng lagusan, may liwanag na sumisilip, isang senyales na papunta na kami sa dagat. Ngunit bago pa man namin maabot ito, may narinig kaming ingay mula sa likuran. Isang alon ang biglang dumaloy, tila may tumulak sa aming bangka. Ano iyon? Tanong ni Lila habang pilit niyang hinahawakan ng bangka. Nagpalingalinga ako, ngunit wala akong makitang tao o hayop. Ang ingay ay tila nanggagaling mula sa loob ng tubig, isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Nagpatuloy kami sa kabila ng kaba at takot, hanggang sa narating namin ang dulo ng lagusan at doon namin nakita ang dagat sa aming harapan, malawak at misteryoso. Ngunit hindi iyon ang nagbigay gulat sa amin. Sa gilid ng lagusan, may isang lumang barko na tila nakalubog sa tubig. Marco, tingnan mo iyon, sigaw ni Lila sabay turo sa barko. Ang barko ay tila may mga palatandaan ng sinaunang kabihasnan. Ang mga ukit ay katulad ng nakita namin sa dingding ng lagusan. Nagdesisyon kaming lapitan ng barko, umaasang makahanap ng karagdagang palatandaan. Habang papalapit kami, napansin namin ang isang lumang kahon na nakatali sa gilid ng barko. Ano kaya ang laman nito? Tanong ko habang dahan-dahang binubuksan ng kahon. Ngunit bago ko pa man ito mabuksan, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa dagat. Tila may paparating na bagyo, ang hangin ay biglang lumakas at ang alon ay nagsimulang magalit. Marco, kailangan nating umalis, sigaw ni Lila, ngunit ang mata ko ay nakatuon sa kahon, hindi ko maialis ang aking tingin. Sa loob ng kahon, may isang lumang mapa, tila isang gabay patungo sa isang lugar na hindi pa namin naririnig. Ngunit bago namin pa ito masuri, ang bangka ay biglang natangay ng alon. Marco, sigaw ni Lila habang pilit na umiiwas sa malalakas na alon. Sa mga sandaling iyon, alam kong kailangan na naming bumalik. Ngunit ang mapa ay tila isang piraso ng palaisipan na hindi ko maalis sa isip. Sa kabila ng panganib, ramdam ko ang pagnanasa na bumalik at tuklasin ang lihim na itinatago ng lagusan at ng lumang barko. Habang tinatangay kami ng alon papalayo, napatingin ako kay Lila at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kuryosidad at determinasyon. Alam kong hindi pa dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Ngunit sa ngayon, kailangan muna naming bumalik at maghanda para sa susunod na yugto ng aming pagtuklas.
At habang unti-unting lumalayo ang lagusan sa aming paningin, alam kong ang lihim nito ay mananatiling palaisipan na kailangang lutasin. Sa likod ng aming mga isip, ang tanong ay hindi kung kailan kami babalik, kundi kung paano namin haharapin ang mga susunod na pagsubok na maaaring naghihintay sa amin. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari sa ilog noong nakaraang linggo. Si Kuya Ben at ako ay naglalakad sa gilid ng ilog nang mapansin namin ang kakaibang agos ng tubig sa isang bahagi nito. Para bang may humihigop na puwersa sa ilalim. Agad naming sinubukan ang teorya namin na may lihim na lagusan mula sa ilog papunta sa dagat. Nagsimula kaming maghukay sa malapit na pampang at doon namin natuklasan ang mapanlinlang na lagusan. Ngayon, nagpasya kaming bumalik upang masusing siyasatin ito. Ang araw ay tila nakikipaglaro sa tubig na nagbigay sa amin ng mas maliwanag na pagtingin sa ilalim. Bitbit ang aming maliit na bangka, sinikap naming sundan ang agos ng ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, dala namin ang aming mga snorkeling gear at flashlight. Alam naming magiging mapanganib ang paglalakbay na ito, ngunit ang intrigang dulot ng lagusan ay hindi namin kayang palampasin. Pagdating namin sa pampang, agad kaming naghanda. Habang isinusukat ko ang aking maskara, naramdaman ko ang kakaibang kaba na bumabalot sa akin. Tumingin ako kay Kuya Ben at tumango siya, senyalis ng pag-asa. Sabay kaming lumusong sa malamig na tubig. Ang agos ay malakas at ramdam ko ang bawat pilantik ng tubig sa aking balat. Sa ilalim, kitang-kita ang lagusan na parang bibig ng isang malaking hayop na nag-aanyaya sa amin sa kanyang misteryosong sinapupunan. Pagpasok namin sa lagusan, unti-unti kaming nilulunod ng kadiliman. Ang tanging gabay namin ay ang ilaw mula sa aming flashlight. Habang umuusad kami sa makipot na daan, nararamdaman ko ang pag-igting ng aking damdamin. Ang lagusan ay tila walang katapusan, paliko-liko, pataas pababa. Sa isang bahagi may mga pader na tila kinain na ng kalawang at lumot. Pakiwari ko'y matagal na itong hindi nadadaanan ng sinuman. Huwag kang bibitiw, pinsan, bulong ni Kuya Ben, tila nararamdaman niya rin ang aking kaba. Kaya natin to, nagpatuloy kami hanggang sa maramdaman namin ang pagluwag ng daan. Sa wakas may liwanag sa dulo ng lagusan. Tila nagkaroon ng bagong pag-asa ang aking puso. Ngunit sa paglabas namin, hindi dagat ang bumungad sa amin kundi isang malawak na kuweba. Ang mga dingding nito ay puno ng stalactites at stalagmites na tila mga palasong nakaturo sa amin. Sa gitna ng kuweba, may isang maliit na lawa na pinagmumulan ng liwanag. Ang tubig nito'y kuminang sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos mula sa isang butas sa kisame ng kuweba. Nagsimula kaming mag-usisa. Sa isang bahagi ng kuweba, may mga lumang kahon na tila ba itinago roon ng matagal na panahon. Mabilis kaming lumapit at sinimula ng pagbukas sa mga ito. Ang laman nito ay mga sinaunang gamit, mga lumang mapa, mga kagamitan sa paglalayag at tila mga ginto't alahas na kinulayan ng panahon. Kuya Ben, tingnan mo to. Sigaw ko habang hawak ang isang lumang kompas. Parang gamit ng mga pirata. Nagpatuloy kami sa paghalungkat hanggang sa may marinig kaming kakaibang tunog mula sa likuran. Isang pamilyar na tunog ng mga yapak sa basa at madulas na bato. Pareho kaming napatingin sa direksyon ng ingay. Sa likod ng isang malaking stalagmite, may anino ng isang tao. Hindi namin alam kung kaibigan o kalaban ang paparating, ngunit sigurado akong hindi kami nag-iisa sa lihim na kuwebang ito. Bilis, Ben, kailangan nating magtago. Bulong ko sa kanya habang hinahatak siya palayo sa anino. Tumakbo kami patungo sa isang liko sa kuweba. Nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng aking puso. Sino ang taong iyon? Ano ang pakay niya sa lugar na ito? Habang nagtatago kami, narinig namin ang papalapit na mga yapak. Tila alam ng taong ito ang kanyang ginagawa,
Bawat hakbang ay may kumpiyansa. Nagsimula akong mag-isip ng mga maaaring mangyari. Baka siya ang nagtatago ng mga gamit na ito, o baka isa siyang tagapangalaga ng lihim na kuweba. Tumigil ang mga yapak sa harap ng aming pinagtataguan. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang flashlight. Sa isang iglap, sinilayan kami ng liwanag mula sa ibang flashlight at narinig namin ang isang boses na bumabaon sa aming mga isipan. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng boses na puno ng awtoridad. Ngunit may halong takot. Nagkatinginan kami ni Kuya Ben. Sa likod ng anino, isang matandang lalaki ang nakatayo. Ang kanyang mga matay tila puno ng mga kwento ng nakaraan. Sino siya? Bakit niya kami hinahadlangan sa aming paglalakbay? Sa sandaling iyon, alam kong ang aming simpleng pag-usisa ay nagbukas ng mas malalim na misteryo na kailangang lutasin. Ngunit sa bawat hakbang, kailangan naming mag-ingat. Ang lagusan ay hindi lamang daan patungo sa dagat, kundi patungo rin sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng tubig. Sa kabila ng mga araw na lumipas, hindi pa rin mawala sa isip ko ang natuklasan namin ni Jake sa ilog. Isang lagusan na tila may sariling buhay patungo sa isang destinasyong hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila umaawit ng pag-asam na muling masilayan ang misteryosong daan na iyon, habang ang bawat paghinga ay puno ng pangamba sa kung ano ang maaaring taglayin nito. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay bumabagta sa bintana ng aming munting tahanan, narinig ko ang malakas na pagkatok sa pinto. Si Jake may daladalang mga kagamitan, flashlight, lubid at mapa ng aming bayan. Claire, kailangan na natin itong balikan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang apoy na hindi ko kayang tanggihan. Sigurado ka ba? Tanong ko, umaasa na ang pangamba sa aking dibdib ay hindi mababanaag sa aking tinig. Baka may panganib doon. Ngunit sa halip na mag-alinlangan, ngumiti lamang si Jake, ang uri ng nangiti na laging nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Claire, ito ang pagkakataon natin, hindi maaring palampasin. At sa ganoong paraan, natagpuan naming muli ang aming mga sarili sa gilid ng ilog, kung saan ang tahimik na agos ng tubig ay tila nag-aanyaya. Ang aming mga hakbang ay puno ng kaba, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang lagusan na una naming natuklasan ay naroon pa rin, tila inaantay kami. Sa tulong ng flashlight, sinimulan naming tahakin ang makipot na daanan. Ang mga dingding ng lagusan ay basa at madulas, ngunit ang aming mga hakbang ay matatag. Ang pag-asa at tensyon ay magkahalong bumabalot sa amin habang palalim kami ng palalim sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng patak ng tubig mula sa kisame ng lagusan ay tila isang mahiwagang sinfoniya na nag-uudyok sa aming mga hakbang. Claire, tingnan mo ito, bulong ni Jake. Itinuro ang isang bahagi ng dingding kung saan may nakaukit na mga simbolo. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng mga simbolo, ngunit naramdaman ko ang kanilang kahalagahan. Tila ba mga sinaunang babala o gabay ang mga ito, mga palatandaan ng mga naunang tumahak sa daang ito. Habang patuloy kami sa paglalakbay, unti-unting lumakas ang tunog ng dagat. Isang senyales na ang aming destinasyon ay malapit na. Ngunit sa kabila ng excitement, hindi maalis sa isipan ko ang tanong na bumabalot sa aking pagkatao. Ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng lagusang ito? Sa wakas, narating namin ang isang malaking silid. Ang kisame ay mataas at sa gitna nito ay may isang butas na kung saan ang liwanag ng araw ay pumapasok, nagbibigay liwanag sa paligid. Nakita namin ang isang maliit na bangka, tila ba naiwan ng kung sino mang huling gumamit nito. Ang tubig ay tila sinasalamin ang kalangitan, isang paanyaya na hindi namin kayang tanggihan. Claire, kailangan nating sumakay, sabi ni Jake. Ang kanyang tinig ay puno ng excitement. Ako man ay nadala na rin ng kanyang sigla. Sumakay kami sa bangka
At sa aming pagdayo sa tubig, ramdam ko ang kakaibang pakiramdam ng adventure na tila ba ang bawat alon ay may kwento. Sa aming paglalakbay, unti-unting nagpakita ang liwanag ng dagat sa dulo ng lagusan. Ngunit sa halip na kasiyahan, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Isang lumang barko, halos wasak na, tila iniwan ng kung sino mang nagmamay-ari. Ang mga bahagi nito ay kalawangin, ngunit sa kabuuan ay may kakaibang ganda, isang misteryo na naghihintay na mabuksan. Hindi ko inaasahan ito, bulong ni Jake, habang ang bangka namin ay unti-unting lumalapit sa barko. Ako man ay nabigani sa tanawing ito. Ngunit sa kabila ng kagandahan, naroon ang pangamba. Ano ang kwento ng barkong ito? Bakit ito narito? Bigla, isang malakas na tunog ang gumulantang sa amin, tila ba may gumagalaw sa loob ng barko. Ang tunog ay hindi maaring itanggi. Isang bagay na buhay, umiikot sa kalawakan ng lumang barko. Sa kabila ng takot, isang bahagi ng aking sarili ang nag-uudyok na tuklasin kung ano ang nasa loob. Claire, anong gagawin natin? Tanong ni Jake, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang anino ang lumitaw sa isa sa mga bintana ng barko, isang figura na tila ba nagmamasid sa amin. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami nag-iisa. Ang lihim na lagusan ay hindi lamang daan patungo sa dagat, kundi isang daan patungo sa isang misteryo na mas malalim pa sa aming inaakala. Mula nang matuklasan namin ni Carlo ang lumang mapa sa baul ni Lolo, hindi na kami mapakali. Sa gilid ng mapang iyon, may nakaguhit na tila lagusan mula sa ilog papunta sa dagat. Sa likod ng mapa, may nakasulat na, ang lihim ay nasa kailaliman. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa aming murang isipan, ang mga salitang iyon ay tila isang paanyaya sa isang hindi malilimutan na pakikipagsapalaran. Kahit na ang pamumuhay sa aming maliit na bayan sa tabi ng ilog ay madalas tahimik, may mga kwento ng kababalaghan na nagpapasiklab sa imahinasyon ng mga kabataan. Sa tuwing nagkikita kami ni Carlo, palaging umuusbong ang usapan tungkol sa lagusang iyon. Minsan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpasya kaming maglakbay sa ilog gamit ang maliit na bangkang dikahoy na pagmamay-ari ng pamilya ni Carlo. Alam mo ba, Ana, may naririnig akong mga bulungan mula sa ilog tuwing gabi, sabi ni Carlo habang itinataas ang layag ng bangka. Para bang may sinasabi ang tubig sa atin. Tumingin ako sa kanya na tila pinagmamasdan ng malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, Carlo. Tugon ko, kahit na sa loob-loob ko. May bahagi ng aking sarili na naniniwalang totoo ang sinasabi niya. Habang papalapit kami sa bunganga ng ilog, ang hangin ay tila nagbago, nagiging malamig at misteryoso. Sa kabila ng aming kaba, nagpatuloy kami sa paglalayag. Unti-unti, ang mga alon ay lumalakas na para bang may naguudyok sa amin na magpatuloy. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni Carlo ang isang bagay sa ilalim ng tubig. Napatigil kami at sabay na yumuko upang tingnan kung ano iyon. Ana, tingnan mo, parang may pintuan sa ilalim ng ilog. Bulalas niya. Sumilip ako at nakita ko ang mga lumang kahoy na tila bumubuo ng isang lagusan. Hindi namin alam kung paano ito mabubuksan, ngunit sa kabila ng takot, ang aming determinasyon ay nag-uumapaw. Kailangan natin itong buksan, sabi ko, puno ng paniniwala na ito ang susi sa lihim na ipinangako ng mapa. Habang sinusubukan naming buksan ang lagusan, biglang may lumitaw na anino sa likuran namin. Isang matandang lalaki na may mga matang tila nakatingin sa kailaliman ng aming mga kaluluwa. Hindi namin siya kilala, ngunit parang alam niya ang aming pakay. Mga bata, alam niyo ba talaga ang hinahanap niyo? Tanong niya na para bang may alam siya sa misteryong matagal na naming hinahanap. Nagkatinginan kami ni Carlo, hindi sigurado kung paano sasagot.
Na nagtatangka lang po kaming tuklasin ang lihim ng mapa, sabi ni Carlo, puno ng kaba ngunit may tapang sa kanyang tinig. Ngumiti ang matandang lalaki at ang kanyang nangiti ay may kahulugan. Ang lagusang ito ay hindi basta-basta. Maraming taon na ang nakalipas, may mga naunang naghanap ng lihim na iyan, ngunit iilan lang ang nagtagumpay. Bakit po? Tanong ko, puno ng kuryosidad. May mga bagay na dapat manatiling lihim, ngunit kung talagang nais nyo ay ipagpapatuloy, tandaan nyo, ang tunay na kayamanan ay hindi laging ginto. Sagot niya bago tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi. Gamit ang kanyang mga salita bilang inspirasyon, mas lalo kaming nagdesisyon na buksan ang lagusan. Sa wakas, gamit ang aming lakas, naitulak namin ang pintuan at bumukas ito. Ang tubig ay umagos papasok sa lagusan at kami nadala sa loob nito. Habang nasa loob ng lagusan, ang paligid ay naging mas maliwanag sa kabila ng kawalan ng ilaw. Hindi namin maipaliwanag, ngunit parang may liwanag na nagmumula sa mga pader ng lagusan. Sa bawat hakbang, may mga mahiwagang simbolo na lumilitaw, tila mga guhit na nagpapakita ng kasaysayan ng mga sinaunang tao. Sa dulo ng lagusan, umabot kami sa isang malawak na kuweba. Sa gitna nito ay may isang lumang kahon na yari sa ginto. Ito na ba ang kayamanan? Tanong ni Carlo, puno ng pag-asa. Habang papalapit kami sa kahon, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Mabilis kaming lumingon at nakita ang anino ng matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May mga kasama siyang mga tao na hindi namin kilala, ngunit sa kanilang mga mata ay makikita ang parehong determinasyon na malaman ang lihim ng lagusan. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, sabi ng matanda na may misteryosong nangiti. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay may kapalit. Hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa pagkakataong iyon, alam namin na ang lihim ng lagusan ay hindi lamang isang simpleng kayamanan. Sa bawat hakbang, isang panibagong misteryo ang naghihintay sa amin. At sa aming harapan, ang lagusan ay tila walang katapusang naglalakbay sa kailaliman ng dagat. Sa pag-alis namin sa lagusan, isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan, kundi sa kung paano namin ito matutuklasan. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at ang bawat hakbang ay magdudulot ng bagong pananaw sa aming buhay. Sa sandaling iyon, habang nakatayo kami sa gilid ng ilog, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, parang may kakaibang puwersa na nagbubulong sa akin. Si Miguel, ang aking pinsan, ay hindi mapakali. Kanina pa siya nagtatangkang magsalita, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Pareho kaming kinakabahan, ngunit mas nangingibabaw ang aming pagkasabik. Alam namin na nasa bingit kami ng pagtuklas ng isang bagay na matagal nang itinago sa mata ng mundo. Isang lihim na lagusan mula sa ilog patungo sa dagat. Matapos naming tuklasin ang lumang mapa na natagpuan namin sa lumang baul ni Lolo, naisip naming maglakbay. Nagsimula kaming maglakad sa kahabaan ng ilog, sinusundan ang mga marka sa mapa. Habang papalapit kami sa tinutukoy nitong lagusan ng mga alon, naramdaman ko ang kakaibang aura na bumabalot sa paligid. Ang tunog ng rumaragasang tubig sa ilog ay tila may sinasabi sa amin. May mga palatandaan sa paligid, mga ukit sa bato, mga piraso ng kahoy na tila may mensaheng itinatago na nagsasabi na hindi kami nag-iisa sa lugar na ito. Miguel, tingnan mo to, sabi ko habang itinuturo ang isang bahagi ng mapa na may kakaibang simbolo. Mukhang dito tayo dapat magsimula. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalinlangan. Ano kaya ang nasa dulo nito, Ana? At bakit ba parang may kakaibang pakiramdam ako rito? Hindi ko rin masagot ang tanong na iyon. Ang alam ko lang ay kailangan naming malaman ang katotohanan. Ang posibilidad na may lihim na lagusan na maaaring magdala sa amin
sa dagat ay tila isang kamangha-manghang ideya, ngunit hindi rin maikakailang nakakatakot. Habang naglalakad kami, biglang umaliwalas ang daan. Nasa harapan namin ang isang malaking bato na tila may pinto. Napansin namin ang mga ukit sa gilid nito na parang mga simbolo mula sa lumang mapa. Dahan-dahan naming nilapitan ng bato. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba at pag-asam. Miguel, eto na yata ang hinahanap natin, sabi ko habang tinitingnan ng bato. Pero paano natin ito bubuksan? Sinuri namin ang paligid, hinahanap ang anumang palatandaan kung paano buksan ang lagusan. Sa isang sulok, nakita ni Miguel ang isang maliit na kahoy na kahon. Binuksan niya ito at tumambad sa amin ang isang lumang susi. Hindi namin alam kung paano ito gagamitin, ngunit tila ito ang susi sa aming hinahanap. Dahan-dahan naming ipinasok ang susi sa isang maliit na butas sa bato. Nang ibukas namin ito, biglang bumukas ang pinto sa harapan namin. Ang malamig na hangin mula sa loob ng lagusan ay tila may dalang kakaibang enerhiya. Sa kabila ng takot, pumasok kami ni Miguel. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pangamba. Ang lagusan ay madilim at masikip, ngunit hindi kami nagpatinag. Ang bawat hakbang ay may katumbas na ingay ng aming mga yapak sa bato. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso habang patuloy kaming naglalakad. Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang presensya ng tubig sa paligid. Ang tunog ng dagat ay tila papalapit na. Miguel, naririnig mo ba yon? Tanong ko habang pinapakinggan ang tunog ng rumaragasang tubig. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. O, Ana, nararamdaman ko na malapit na tayo. Ngunit sa aming patuloy na paglalakad, may naramdaman kaming kakaibang puwersa. Ang lagusan ay tila lumalalim at lumalawak. Nararamdaman ko na parang may nagmamasid sa amin, isang presensya na hindi namin maipaliwanag. Biglang nagliwanag ang paligid at sa di kalayuan ay may nakita kaming isang lumang barko. Miguel, tingnan mo yan, sigaw ko habang tinuturo ang barko. Ano kaya ang ginagawa nito rito? Naglakad kami patungo sa barko. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Sa loob nito, nakita namin ang mga lumang kagamitan at mga dokumento na tila may mga lihim na itinatago. Isa sa mga dokumento ay may nakasulat na pag-aari ng isang kilalang pirata noong panahon pa ng mga Kastila. Miguel, mukhang malaki ang lihim na natuklasan natin, sabi ko habang binabasa ang mga dokumento. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang lahat, biglang may narinig kaming tunog ng mga yapak sa likuran namin. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa aking likod at nang lingunin namin ito, tumambad sa amin ang isang anino. Hindi kami makagalaw sa kaba at takot. Miguel, may tao, bulong ko habang pilit na pinipigil ang pagyanig ng aking boses. Sa dulo ng lagusan, ang anino ay unti-unting nagiging malinaw. Isa itong matandang lalaki na may dalang lampara. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at kasaysayan. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila bumabalot sa buong lagusan. Sa sandaling iyon, alam namin na nasa panganib kami. Ngunit ang tanong, ano ang lihim na itinatago ng lagusan? Sino ang matandang ito at ano ang kanyang koneksyon sa lumang barko? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay tila nakatago sa likod ng mga mata ng matanda. Ngunit sa ngayon, ang aming mga puso ay puno ng takot at pag-aasa sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ilog ay tila isang tahimik na saksi sa mga araw na lumipas mula nang madiskubre namin ni Miguel ang lagusan. Sa tuwing bumabalik kami rito, hindi namin maiwasang maramdaman ang kilig at kaba ng pagkaalam na may lihim na nakatago sa ilalim ng malakristal nitong tubig. Sa kabila ng aming batang edad, para kaming mga detektib na naglalakbay sa isang misteryosong mundo. Isang umaga,
Nagpasya kami ni Miguel na bumalik sa ilog upang mas mapalalim pa ang aming pag-unawa sa lagusan. Nagdala kami ng ilang gamit, flashlight, lumang mapa ng lugar, at syempre ang aming matibay na loob. Habang naglalakad papunta sa ilog, nakita ko ang sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno, tila nagbabadya ng isang magandang araw para sa aming paglalakbay. Handa ka na ba, Isabella? Tanong ni Miguel habang nakangiti. Sa kabila ng kanyang nangiti, alam kong may kaba rin siyang nararamdaman. Siyempre, hindi naman kita iiwan mag-isa sa ganitong adventure, sagot ko, sabay kuha sa kanyang kamay. Ang aming paghawak sa isa't isa ay parang isang pangako na sabay naming haharapin ang anumang pagsubok. Pagdating namin sa gilid ng ilog, agad naming sinimulan ang paglalakbay sa ilalim ng tubig. Sa unang bahagi ng lagusan ay madilim, ngunit sa tulong ng aming flashlight, nakita namin ang mga pader na tila sinadyang hinubog ng kalikasan. Ang mga ugat ng puno mula sa itaas ay kumakalat, tila mga kamay na umaabot sa kailaliman. Sa kalagitnaan ng lagusan, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na bumalot sa akin. Hindi lang ito ang lamig ng tubig, kundi tila may presensiyang nagmamasid. Lumingon ako kay Miguel at mukhang naramdaman din niya ito. May iba dito, Isabella. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tanong. Sa bawat hakbang, ang lagusan ay tila lalong nagiging mas komplikado. Natagpuan namin ang isang bahagi kung saan may maliit na siwang na naglalabas ng kaunting liwanag. Nang dumungaw kami, nakita namin ang isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga kahon, bote at tila mga lumang kasangkapan. Ang silid ay tila isang lihim na bodega. Sa tingin mo, sino ang nag-iwan ng mga ito? Tanong ko kay Miguel, habang iniisa-isa ang mga kahon. Hindi ko alam pero mukhang matagal nang nandito ang mga ito. Sagot niya habang abala sa paghalughog. Ang bawat kahon ay may iba't ibang misteryo, tila nagkukwento ng nakaraan na hindi namin alam. Habang abala kami sa pagtingin sa mga gamit, may narinig kaming tunog mula sa likod ng isa sa mga kahon. Isang tunog na tila nagsasabing hindi kami nag-iisa. Napalunok ako at sa isang iglap, nagdesisyon kami ni Miguel na alamin kung ano iyon. Lumapit kami sa pinanggagalingan ng tunog at napansin naming may maliit na pintuan sa likod ng mga kahon. Dahan-dahan naming binuksan ito at ang aming mga puso ay sabay na bumilis ang tibok. Sa likod ng pintuan, nakita namin ang isang daanan na puno ng mga ukit sa dingding. Ang mga ukit ay tila kwento ng mga taong dumaan sa lagusan, mga marino, mga manalalakbay, at kung ano-ano pang mga karakter na tila bumubuo ng isang makulay na kasaysayan. Miguel, tingin mo ba? Ito ang daan papunta sa dagat? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pagkamangha. Oo, sa tingin ko ito na nga, pero parang may isa pang lihim na nakatago. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bahagi ng dingding kung saan may kakaibang ukit. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin. Tila may bumubulong sa amin, isang bulong na nagdadala ng mensahe na hindi namin maipaliwanag. Bigla ay narinig namin ang tunog ng tubig na tila may kung anong bumagsak sa malayo. Miguel, andito na sila, bulong ko, hindi sigurado kung sino ang tinutukoy ko. Sa isang iglap, naramdaman namin ang paggalaw ng paligid. Ang silid ay tila nagbago ang anyo at ang mga ukit sa dingding ay nagliwanag. Sa kabila ng takot, alam ko na ito ang simula ng isang panibagong paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Magsimula na tayo, Isabella. Hindi na tayo pwedeng umatras, sabi ni Miguel habang hawak ang aking kamay. Ang lagusan ay tila isang pintuan sa hindi kilalang mundo at sa kabila ng aming kaba, alam namin na ito ang tamang oras para tuklasin ang misteryo ng ilog at dagat. At sa dulo ng lagusan, ang dagat ay naghintay. Isang misteryo na puno ng kasaysayan
at isang lihim na handang ipahayag ang kwento nito sa mga magpinsang handang makinig. Sa wakas ay narito na kami, nakatayo sa harap ng lagusan na tila isang lihim na daan mula sa ilog patungo sa dagat. Ang tubig sa paligid ay lumilikha ng musika ng mga alon at ang malamlam na liwanag ng araw ay sumisilip sa mga dahon ng mga puno sa ibabaw. Kasama ko ang pinsan kong si Lara na palaging kasing excited ko sa mga ganitong uri ng adventure. Pareho kaming nakangiti habang pinagmamasdan ang lagusan na para bang ito ay isang portal patungo sa ibang mundo. "Handa ka na ba, Ben?" tanong ni Lara habang inaayos ang strap ng kanyang backpack na puno ng gamit pang exploration. Ngumiti ako at tumango. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin sa kabila pero handa akong tuklasin ito. Nagsimula na kaming pumasok sa lagusan. Ang malamig na hangin na nagmumula sa loob ay bumabalot sa aming katawan. Ang mga pader ng lagusan ay tila gawa sa makinis na bato at ang mga ugat ng puno ay kumakapit dito, parang mga kamay na naglalaro ng tagwan. Ang amoy ng asin mula sa dagat ay unti-unting lumalakas habang kami ay lumalalim sa loob. Habang naglalakad, napansin ko ang mga kakaibang marka sa pader. Ang mga ito ay hindi natural na mga guhit. Ang iba'y tila mga simbolo na hindi namin maintindihan. Agad kong tinawag ang pansin ni Lara. "Tingnan mo ito, Lara. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito?" Lumapit si Lara at pinag-aralan ang mga marka. Mukhang sinaunang sulat. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin pero baka may koneksyon ito sa lagusan. Nagpatuloy kami sa paglalakad at habang papalapit kami sa dulo ng lagusan, naririnig na namin ang malakas na alon ng dagat. Biglang sumigaw si Lara, "Ben, tingnan mo!" Sa dulo ng lagusan bumukas ang isang tanawin na hindi namin inaasahan. Ang dagat ay bumungad sa amin, ang tubig nito ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw, pero hindi ito ang pinaka nakakagulat na bahagi. Sa tabi ng lagusan, may isang maliit na isla na tila nakatago sa mata ng karamihan. Ang isla ay may mga matataas na puno at sa gitna nito ay may isang lumang tore na tila nagbabantay sa paligid. "Sa tingin mo ba ay may nakatira dito?" tanong ni Lara habang nakatingin sa tore. "Sa tingin ko, may kakaibang nangyari dito noon," sagot ko habang sinusuri ang paligid. Habang papalapit kami sa isla, napansin namin ang mga barkong maliit na tila mga bangka na lumangoy sa baybayin. Mga bakas ng tao na tila hindi na bumalik. Ang lugar ay tila isang misteryo na hindi pa nabibigyan ng kasagutan. "Sana hindi tayo makita ng kung sino man ang nasa tore," bulong ni Lara habang dahan-dahan kaming pumasok sa isla. Naglakad kami papunta sa tore, ang puso ko'y tumitibok ng mabilis sa kaba at excitement. Ang mistikal na aura ng lugar ay nagbigay ng pakiramdam na kami ay nasa isang kakaibang mundo. Nang kami umabot na sa tore, nakita namin na ito ay luma na. Ang mga pader nito ay natatakpan ng mga baging at lumot. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, tila inaanyayahan kami na pumasok. "Buksan natin ito," sabi ni Lara habang hinahatak ang pintuan. Sa loob ng tore ay may mga lumang kasangkapan at mga libro na tila ba iniwan ng nagmamadaling tao. Ang mga bintana ay nagbibigay ng tanawin ng dagat at ang amoy ng lumang papel ay humahalo sa amoy ng asin. Napansin ko ang isang lumang mapa na nakatupi sa mesa. Dinampot ko ito at binuksan at sa gitna ng mapa ay ang lagusan na pinagdaanan namin. Ngunit may isang bagay na nalaman ko na hindi ko inaasahan. May isa pang lagusan, isang lagusan na hindi namin nakita sa umpisa. "May isa pang lagusan, Lara," sabi ko, habang tinuturo ang mapa. Hindi makapaniwala si Lara sa nakita. "Ito ba ang daan patungo sa isang lugar na mas lihim?" Ngunit bago pa man namin mapag-isipan ang susunod na hakbang, may narinig kaming tunog mula sa labas ng tore. Mga yabag na papalapit sa amin,
mga yabag na tila nagmumula sa isang taong hindi namin kilala. May paparating, sabi ni Lara habang tumitingin sa akin na puno ng takot sa mata. Nagmadali kaming maghanap ng lugar na pagtataguan at habang kami nagtatago sa likod ng isang lumang aparador, narinig namin ang pintuan ng tore na bumukas. Ang aming mga puso ay parang sasabog sa kaba habang iniisip kung sino ang dumating at kung ano ang kanyang layunin. Isang matandang lalaki ang pumasok, may hawak na lampara na nagbibigay ng liwanag sa loob ng tore. Ang kanyang mukha ay puno ng mga marka ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman na hindi namin maintindihan. Hindi kayo dapat nandito, sabi ng lalaki, habang tumitingin sa paligid na tila alam niya na kami ay nagtatago. Sino siya at bakit niya kami pinagbabawalan? Nang muling bumalik sa ilog, mas matindi ang kaba at pananabik na nararamdaman ko. Kasama ko si Marco, ang pinsan kong palaging may likas na tapang at liksi. Kami muling nakatayo sa pampang ng ilog, sa lugar kung saan nagsimula ang aming di inaasahang pakikipagsapalaran. Sa kabila ng aming mga kaba, hindi namin mapigilan ang aming mga sarili na muling tuklasin ang lihim na lagusan na nag-uugnay sa ilog at dagat. Sigurado ka ba dito, Marco? Tanong ko habang pinagmamasdan ang madilim na lagusan na tila nang aanyaya sa amin. Ramdam ko ang malamig na hangin na lumalabas mula rito. May halong halimuyak ng lumot at alat ng dagat. Walang atrasan, pinsan, nandito na tayo at kailangan nating malaman kung ano ang nasa dulo ng lagusan. Sagot ni Marco na may halong pagkasabik sa kanyang tinig. Sa tulong ng mga flashlight na dala namin, sinimulan namin ang paglalakbay sa loob ng lagusan. Ang mga dingding nito ay may kakaibang ukit, tila may mga simbolo at marka na hindi namin maipaliwanag. Nagtataka ako kung sino o ano ang gumawa ng mga iyon at kung may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng mga simbolong ito. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, naririnig namin ang bahagyang pag-agos ng tubig sa ilalim ng aming mga paa. Ang tunog nito ay tila isang musika na nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Nagawa naming tawanan ang aming mga takot. Si Marco, bilang laging masayahin, ay nagpatuloy sa pagkukwento ng mga kwentong narinig niya mula sa aming mga lolo at lola. Alam mo ba, may alamat na nagsasabing may kayamanang nakatago sa dulo ng lagusang ito? Tanong ni Marco na may halong biro sa kanyang tono. Baka naman hindi lang dagat ang nasa dulo, kundi isang isla na puno ng ginto. Napatawa ako kahit pa may bahagi ng aking isip na nagtatanong kung may katotohanan ang kanyang sinasabi. Ngunit sa likod ng aming mga tawanan, naramdaman kong may kakaibang presensya sa lagusan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat, tila may mata na nagmamasid sa amin. Pagkaraan ng ilang minuto, narating namin ang bahagi ng lagusan kung saan ang tubig ay mas malakas ang agos. Ramdam namin ang puwersa ng tubig na tila humihila sa amin patungo sa kabila. Medyo hirap kami sa paglakad, ngunit alam naming hindi kami pwedeng huminto. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang tunog ng dagat, isang senyales na malapit na kami sa dulo. Marco, tingnan mo! Sigaw ko nang makita ang liwanag na nagmumula sa dulo ng lagusan. Isang sinag ng araw ang naglalaro sa tubig, isang kagilagilalas na tanawin ang bumungad sa amin paglabas namin sa lagusan. Isang malawak na dagat ang nasa aming harapan, ang tubig nito ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Para sa amin, ito'y isang bagong mundo na puno ng posibilidad at misteryo. Ngunit bago kami makapagpatuloy sa aming pagkamangha, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likuran namin. Isang malambot na kaluskos na sinundan ng mga yapak na tila papalapit sa amin. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong may pangamba at pagtataka sa aming mga mata. May tao ba doon? Tanong ni Marco, halos bulong ang kanyang tinig. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan,
Unti-unti naming nilapitan ang pinanggalingan ng tunog. Sa likod ng isang malaking bato, nakita namin ang isang maliit na kahon, tila lumang-luma at may kalawang na ang mga gilid. Nagtataka kaming dalawa, nagtanong kung ito ba ay bahagi ng kayamanan o isa lamang nalimutang bagay. Pagsilip namin sa loob ng kahon, natuklasan namin ang mga lumang dokumento at isang lumang mapa. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang isang sulat na tila isinulat ng kamay ng isang tao na tila nagmamadali. Ang laman ng sulat ay nagbigay sa amin ng kakaibang kaba. Isang babala na nagsasabing hindi kami dapat narito at may mga bantay na nagmamasid sa lagusan. Marco, parang hindi ito biro lang. Sabi ko habang tinititigan ng sulat, ang kaba ay mas lalo pang lumakas sa aking dibdib. Bago pa namin lubos na maunawaan ang sitwasyon, narinig namin ang mga yapak na mas lalong lumalakas. Hindi na kami nagdalawang isip na tumakbo, pabalik sa lagusan, dala ang kahon at ang misteryo na nagmumulto sa aming isipan. Sa likod ng bawat hakbang, ramdam namin ang presensya ng mga di kilalang bantay na tila nagmamasid at sumusunod sa amin. Habang tumatakbo, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang lihim na nakatago sa lagusan at sino ang mga bantay na nagbabantay dito? Sa paglabas namin ng lagusan, alam kong kailangan naming balik-balikan ang mga katanungan ito. Ngunit sa ngayon, ang aming kaligtasan ang aming prioridad. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa dito nagtatapos ang aming pakikipagsapalaran. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng maliwanag at tila ba humihikayat sa amin ni Ate Lira na ipagpatuloy ang aming natuklasang misteryo. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti habang alala ko ang mga nagdaang araw na puno ng pananabik at kaba. Ang lihim na lagusan mula ilog papunta sa dagat ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa na matuklasan ang mga kwento ng aming mga ninuno na matagal nang nawala sa aming alaala. Habang kami naglalakad patungo sa pampang ng ilog, pakiramdam ko'y palaging may nakamasid sa amin. Minsan pa, naramdaman kong may anino sa likod namin. Ngunit sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makita. Lyra, nararamdaman mo rin ba iyon? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Oo, sagot niya, bahagyang kinakabahan, ngunit may halong kasabikan sa kanyang mga mata. Parang may gustong ipahiwatig ang mga espiritu ng ating mga ninuno. Nang makarating kami sa ilog, agad naming hinanap ang maliit na kuweba na dati na naming nakita. Ang lagusang ito ay tila ba taguan ng mga alaala at lihim ng aming pamilya. Sa bawat hakbang namin papasok sa kuweba, ramdam ko ang lamig ng hangin na parang yumayakap sa amin. Pumapasok na kami sa mundo na tila hindi nasakop ng oras. Habang papalapit kami sa dulo ng lagusan, unti-unti kong naririnig ang dagundong ng mga alon. Sa bawat hakbang, lumilinaw ang tunog ng dagat, kasabay ng tila ba mga bulong na nagmumula sa mga pader ng kuweba. Nandito na tayo, bulong ni Lyra, sabay hawak sa aking kamay. Sa wakas narating namin ang pulo ng liwanag. Ang lagusan ay nagbukas sa isang maliit na dalampasigan malayo sa mata ng mga tao. Ang lugar na ito ay tila hindi pa nagagalaw ng modernong panahon. Ang mga puno ng niyog ay tila mga bantay na nagmamasid sa amin habang ang alon ay tahimik na humahalik sa dalampasigan. Ngunit hindi lamang ang ganda ng kalikasan ang bumungad sa amin, kundi pati na rin ang isang kakaibang barkong gawa sa kahoy na tila ba, isang sinaunang sasakyang pandagat. Ito ba ang sinasabi nila sa alamat? Tanong ko kay Lyra habang tinuturo ang barko. Ang barko ng mga nawawalang mandaragat. Lumapit kami sa barko at napansin ang mga ukit sa katawan nito. Ang mga larawang nakaukit ay mistulang kwento ng isang paglalakbay, mga tao, dagat at mga bituin. Habang iniisa-isa namin ang mga ukit, may napansin akong kakaibang simbolo na tila isang pamilyar na marka.
Lyra, tingnan mo ito. Sabi ko sabay turo sa isang bahagi ng barko. Agad na lumapit si Lyra at sinuri ang simbolo. Ito ay katulad ng nakita natin sa mga lumang dokumento ni Lolo. Bulalas niya, puno ng pagtataka. Paano ito napunta rito? Habang iniisip namin ang kahulugan ng simbolo, bigla naming narinig ang kaluskos sa aming likuran. Agad kaming lumingon at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa pampang. Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at tila ba kilalang kilala niya ang lugar na ito. Ako si Mang Isko, sabi ng lalaki na may halong kabaitan at autoridad sa kanyang tinig. At ang lugar na ito ay matagal ko nang binabantayan. Napatitig kami ni Lyra sa kanya, puno ng kuryosidad at pagkabigla. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Lyra. Ang tanong ay, ano ang ginagawa ninyo rito? Sagot niya na may makahulugang ngiti. Ang lihim ng lagusan ay hindi basta-basta ibinubunyag sa kahit sino. Tumahimik kami, hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Sa kabila ng aming kaba, naroon ang pagnanais na malaman ang buong kwento. Gusto po naming malaman ang lihim ng aming pamilya. Sagot ko sa wakas. Tumango si Mang Isko, tila ba nasiyahan sa aking sagot. Kung gayon, halikayo, anyaya niya. May kailangan kayong malaman. Sinundan namin siya papasok sa barko. Isa itong museum ng mga alaala, puno ng mga bagay na tila ba muling binuhay mula sa nakaraan. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nang ituro niya ang isang lumang larawan sa dingding ng barko. Ang mga ito ay ang inyong mga ninuno, sabi ni Mang Isko. Sa larawan, nakita ko ang isang batang lalaki na kahawig ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at tapang, mga katangian na tila ba minanako mula sa kanya. Ngunit bago pa man namin maitanong ang tungkol sa larawan, isang malakas na tunog mula sa labas ng barko ang pumukaw sa aming atensyon. Tumakbo kami palabas at sa aming pagkagulat, nakita namin ang malaking alon na papalapit sa dalampasigan. Dala ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng alon, may isang kahoy na kahon na tila ba naglalaman ng susi sa lahat ng aming mga tanong. Ngunit bago pa man namin ito makuha, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa lahat. Kung naguguluhan ka sa lahat ng nangyari, hindi ka nag-iisa. Ako rin, isang batang naglalakbay mula ilog papunta sa dagat, kasama ang pinsan ko, si Lila, ay tila naliligaw sa mga pangyayari. Sa simula, ito ay isang simpleng paglalakbay lamang. Isang pagtuklas sa mga sinasabing alamat ng aming lolo tungkol sa lihim na lagusan mula sa ilog papunta sa dagat. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinatahak, tila mas nagiging misteryoso ang aming nasusumpungan. Pagdating namin sa isang bahagi ng ilog na tila walang ibang lagusan kundi ang makitid at madilim na daanan, napansin namin ang kakaibang tunog na tila umaawit mula sa ilalim ng tubig. Naririnig mo ba iyon, Lila? Tanong ko, habang pilit na inaabot ang kanyang kamay upang makaramdam ng konting kapanatagan sa gitna ng aming paglalakbay. Tumango si Lila, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad at konting takot. Oo, parang musika na hindi ko mawari kung saan nanggagaling, sagot niya habang kami patuloy na lumalakad sa gilid ng ilog. Ang tunog ay tila bumabalot sa amin, parang isang mahiwagang tawag mula sa ilalim ng tubig. Naalala ko ang kwento ng aming lolo na minsan niyang binanggit na ang lagusan ay hindi basta-basta matutuklasan. Kailangan ng pusong handang makinig sa mga lihim nito at mga matang kayang makakita sa mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng iba. Sa isang iglap, naisip kong baka iyon na nga ang aming nararanasan. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami. Ang ilog ay nagbigay daan sa isang mas malawak na bahagi, tila isang natural na kuweba na puno ng mga lumot at mga sinaunang ukit sa pader. Ang mga ukit ay hindi basta-basta, kundi tila may kwento.
mga larawan ng mga tao, hayop at mga bituin. Ito kaya ang sinasabing lagusan? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat ukit na tila may sariling buhay. Hindi ko alam ang sagot, pero ang pakiramdam ko ay malapit na kami sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Sa gitna ng kuweba, isang maliit na lawa ang nagpakita. Ang tubig ay kumikislap sa liwanag na nagmumula sa mga butas sa kisame. Doon nagsimulang lumakas ang tunog, hindi lamang musika kundi tila isang boses na nagkukwento. Lumapit kami sa gilid ng lawa, ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng takot at pananabik. Dapat ba nating subukan? Tanong ko kay Lila habang kami nakatingin sa tubig na tila may buhay. Baka ito na nga ang daan, sagot ni Lila, puno ng tapang sa kabila ng aming kinakaharap. Pero paano kung hindi? Walang kasiguraduhan sa kanyang tanong, ngunit ang pakiramdam ko ay hindi namin maaaring balewalain ang tawag ng lagusan. Nagdesisyon kami na subukan isang hakbang ng pagtitiwala sa kung ano ang maaaring mangyari. Lumusong kami sa tubig, ang lamig nito ay dumampi sa aming balat. Ngunit ang tunog ay lalong lumakas, tila inaakay kami sa isang bagong mundo. Habang kami lumalangoy papunta sa gitna ng lawa, napansin kong may liwanag na nagmumula sa ilalim. Hindi ordinaryong liwanag, kundi tila isang portal na nag-aanyaya sa amin. Lila, tingnan mo, sigaw ko habang pilit na inaaninag kung ano ang nasa ilalim. Ngunit bago pa man namin matuklasan ang kabuuan ng portal, bigla kaming hinigop ng tubig. Ang aming mga katawan ay tila naglaho sa ibabaw at ang paligid ay nagbago. Ang aming mga mata ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Isang mundo sa ilalim ng dagat, puno ng mga nilalang na hindi namin akalaing makita. At doon sa gitna ng lahat, isang mas nakakatakot na tanawin ang bumati sa amin. Isang bangka, luma at puno ng mga kalawang, ngunit may mga palatandaan na may tao pa rin sa loob nito. Pero sino? At bakit narito ang bangka sa ilalim ng dagat? Bigla kaming nakaramdam ng kilabot sa aming mga espina. Hindi lamang dahil sa misteryo ng bangka, kundi dahil sa mas malaking tanong, paano kami makakabalik? Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng isang mundo na puno ng hiwaga, naramdaman ko ang pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asam na matuklasan ang tunay na lihim ng lagusan. Sa unang pagkakataon, naisip kong baka ang lagusan ay hindi lamang daan mula ilog papunta sa dagat. Baka ito ay daan patungo sa isang mundo ng mga tanong na hindi pa nasasagot, mga kwento na hindi pa naisusulat at mga lihim na hindi pa natutuklasan. At sa aming pagyakap sa kawalan, alam kong hindi namin maaaring baliwalain ang tawag ng lagusan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isip. Ano kaya ang susunod na mangyayari?